May mga halik na kayang magpagaling ng puso, pero may halik din palang kayang kumuha ng kaluluwa. Hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan ni Ruben ang gabing yon. Yung unang halik na akala niya ay sagot sa mga dasal niya, yung halik na matagal na niyang pinangarap. Pero sa halik ding yon nagsimulang mabura ang linya sa pagitan ng tao at halimaw. Si Ruben, 32 anyos, Tubong Bicol. Isa siyang simpleng magsasaka na lumaki sa gitna ng palayan at kahirapan. Bata pa lang siya, iniwan na siya ng nanay niya sa lola niya para sumama sa ibang lalaki sa Maynila. Ang tatay niya, namatay sa lason ng alak at lungkot. Kaya lumaki si Ruben na marunong magtiis, sanay sa gutom, sanay sa pananahimik. Pero kahit gaano pa siya kabait, parang laging may kulang. Hindi siya marunong humingi, pero palihim siyang nagdarasal. Sana may magmahal din sa akin. Hindi siya kagwapuhan, payat, maitim sa araw, may pilat sa kaliwang pisngi, galing sa kalabaw na nanuwag sa kanya nung 12 anyos siya. Kaya madalas siyang biruin sa baryo, "Ruben, baka multo lang ang magkagusto sa'yo." Tinatawanan na lang niya, pero sa gabi, nakatalukbong siya sa banig, pinipigilan ang luhang ayaw magpahuli. Isang gabi ng Abril, habang pauwi siya galing sa tabing ilog kung saan siya nanghuhuli ng hipon, may nadaanan siyang matandang babae sa ilalim ng punong balete. Nakatitig lang ito sa kanya, hindi kumikibo. "Magandang gabi po," bati ni Ruben sabay yuko. Pero hindi sumagot ang matanda. Umandar lang bigla ang lamig sa likod ni Ruben. Mabilis siyang naglakad pa uwi. Simula noon ng gabing yon, may mga kakaibang nangyari. Unang-una, tuwing madaling araw, may kumakaluskos sa bubong nila, parang kuko na kumakayod sa yero. Isang beses, nagising siya at naamoy ang pabango, hindi amoy ng tao, kundi parang halong bulaklak at dugo. Tinakpan niya na lang ng kumot ang ilong niya. Nung sumilip siya sa bintana, may anino siyang nakita matangkad, mahaba ang buhok, at tila nakangiti. Pero pagdilat niya ulit, wala na ito. Sa gitna ng lahat ng yon, tanging si Kaloy lang ang pinagsasabihan ni Ruben. Matagal na silang magkaibigan. Si Kaloy ay kwelang mangingisda, may asawa't anak, pero laging nandyan para kay Ruben. "Pre, baka naman kulang ka lang sa tulog. O baka naman may nabangga kang engkanto," biro ni Kaloy habang nag-aalay sila ng tuba sa punso. "Wala namang masama kung magdasal tayo kahit konti," sagot ni Ruben, pilit nang umiti. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naging matindi ang mga pangyayari. May isang umaga, pagbangon ni Ruben, may mga marka siya sa dibdib, parang kagat, pero hindi kagat ng tao. Malamig ang pawis niya. Tuwing gabi, may naririnig siyang boses na tinatawag ang pangalan niya, "Ruben, halika na," minsan pa nga, bigla na lang siya napapatayo, parang hinihila ng kung anong puwersa palabas ng bahay. Mabuti na lang at laging gising si Kaloy para pigilan siya. "Pre, hindi ka to. Baka kinakain ka na ng kung anong masama." Isang gabi, may dumating na babae sa baryo, di kilala, di taga rito. Maganda siya, morena, malalalim ang mata, at tila laging basa ang buhok. Ang pangalan daw niya ay Lira. Tahimik lang siya, pero nakikitira sa matandang bahay sa dulo ng sitio, yung bahay na dati ay kinatatakutan ng mga bata. Kinabukasan, habang naglalakad si Ruben papunta sa palayan, may nakasalubong siyang babae, si Lira. "Ikaw ba si Ruben?" tanong nito sabay ngiti. Natigilan si Ruben. "Oo po, paano niyo po ako kilala?" "Matagal na kitang pinapanood," sagot ng babae sabay lapit. "Alam kong matagal ka nang naghahanap ng pagmamahal.
Parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Sa isang iglap, lumapit si Lyra, hinawakan ang pisngi ni Ruben, at hinalikan siya, mahaba, malamig, at kakaibang halik. Nang tumigil ang halik, parang nanlambot ang katawan ni Ruben. Nagsimula siyang manginig, parang may humihigop ng lakas niya mula sa loob. Nung magmulat siya, mag-isa na lang siyang nakatayo sa gitna ng kalsada. Wala na si Lyra. Wala ring bakas ng kahit sino. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Nanginginig siya sa lamig kahit tirik ang buwan. Ang mga mata niya pulang-pula. At sa salamin ng basang bintana, nakita niya ang refleksyon niya, pero hindi na siya yon. Kinabukasan, dinayo siya ni Kaloy. "Pre, ayos ka lang ba? Hindi ka pumasok sa palayan." Pero hindi na sumasagot si Ruben. Tahimik lang siyang nakaupo sa tabi ng kalan. Nakatingin sa kawalan. Kinagabihan, sinamahan siya ni Kaloy sa bahay. "Huwag ka na munang mag-isa. Dito ako matutulog." Pero habang mahimbing na si Kaloy, narinig niya ang mahinang bulong mula sa kusina. "Ruben, halika na." Nung silipin niya, wala si Ruben. At ang pinto ng bahay nakabukas na. Sa mga sumunod na araw, biglang hindi na nakita ng mga taga-baryo si Lyra. Nawawala rin si Ruben tuwing gabi at nagbabalik lang kapag madaling araw, laging pagod, laging parang bangkay. May isang matandang albularyo ang nagsabi, ang kaluluwa ni Ruben baka naiangkas na sa ibang mundo. May halik na di mo dapat tinanggap. Pero bago pa sila makapagsagawa ng ritual, isang umaga, nawala si Ruben. Naiwang bukas ang pintuan ng bahay niya. At sa kama may isang hibla ng basang buhok. At marka ng labi, hindi sa unan, kundi sa leg ng bangkong kahoy. Kaya nga hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda sa baryo, kapag may kumatok sa bahay mo sa hating gabi, huwag mong pagbuksan, kahit gaano pa kaganda ang mukha niya. Dahil baka halik ang inaabot mo at kamatayan ang kapalit. Pero ang tanong, kung binigyan ka ng halik na matagal mo nang inaasam, kahit alam mong hindi ito galing sa tao, tatanggi ka ba? Dahil si Ruben hindi tumanggi. May mga gabi talagang kahit tahimik ang paligid, parang may sumisigaw sa loob mo. At si Ruben, mula nang mahalikan niya si Lyra, hindi na siya matahimik. Parang unti-unting may pumupunit sa loob niya, pero hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi niya rin masabi kay Kaloy o kahit kanino sa baryo. Baka pagtawanan lang siya, o mas malala, matakot sila sa kanya. Pero ang totoo, bago pa man dumating si Lyra, may mga lumanang kasalanan na nakabaon sa lupa ng pamilya ni Ruben. Mga kasalanang matagal nang tinabunan, pero pilit na bumabangon. Noong buhay pa ang lolo niya, si Lolo Tibor, may bulong-bulungan sa baryo na hindi lang ito basta albularyo. Sinasabing kaya raw nitong makipag-usap sa mga nilalang na hindi mata ng tao ang nakakakita. Ang mga gamot daw na niluluto nito sa palayok, hindi lang galing sa damo o dahon, kundi sa pabor at kapalit ng mga nilalang mula sa ilalim ng lupa. Isang gabi, narinig mismo ni Ruben ang lola niya noon habang kausap ang kanyang ina, bago siya iniwan. "May sumpa ang dugo ng lahi natin, Marilo," sabi ng matanda. "Kung may batang lalaking isisilang sa linya natin, huwag mong hayaang buksan ang pinto ng gabi. Baka sunduin siya ng dilim." Hindi niya masyado naintindihan yon nung bata pa siya. Akala niya kasabihan lang o takot ng matatanda. Pero ngayon, habang kinakalawang na ang kalooban niya at paulit-ulit niyang naririnig sa panaginip ang pangalan ni Lyra, bigla niyang naalala ang gabing yon. Isang hapon habang naglalakad siya sa palayan, biglang nagdilim ang langit kahit wala pa namang 6:00.
May hangin na dumaan, hindi malamig, kundi parang may apoy sa hininga. At sa gitna ng mga punong kahoy sa gilid ng bukid, may nakita siyang matandang babae na tila pamilyar. Ruben, tawag nito. Mababaw ang boses, pero buo. Anak ka ni Marilo, apo ni Tibor. Halika. Napaatras si Ruben. Sino kayo? Ako si Aling Doray. Kaibigan ng lolo mo, tagabantay ng gubat na ito, sagot ng matanda, sabay labas ng isang bagay mula sa supot na yantok, isang lumatkupas na kabibe na kumikislap tuwing tinatamaan ng sinad. Ito ang mutya ng alitaptap. Ginamit ito noon ng lolo mo para itaboy ang mga nilalang ng dilim. Pero ang mutya, Ruben, hindi basta binibigay. Tinatawag ka nito. Hindi makapaniwala si Ruben. Ako? Pero hindi ako kagaya ng lolo ko. Wala akong alam. Wala nga akong magawa nung halikan ako ng hindi tao, putol ni Aling Doray. Ang babaeng yon, si Lira, hindi siya basta aswang. Isa siya sa mga pinili mga sugo ng itim na diwata sa ilalim ng bundok kamatayan. Hindi kanya hinalikan para mahalin kundi para markahan. Naramdaman ni Ruben ang kilabot sa batok. Markahan? Para saan? Para maging kasangkapan ng dilim. Kapag ang halik ay tumama sa inapo ng isang tagapangalaga, ang marka ay magiging daan para mapasok ang katawan para sakupin ang puso. Napaluhod si Ruben. Hindi ko ito gusto. Hindi ko naman alam. Gusto ko lang mahalin. Tahimik lang si Aling Doray. Nilapag nito ang mutya sa palad niya. Ang pagmamahal ay regalo, pero minsan, ginagamit din tong panlinlang. Gamitin mo yan para protektahan ang sarili mo, o hayaang kainin ka ng kadiliman. Sa sumunod na mga araw, hindi na mapakali si Ruben. Tuwing lalapit siya sa simbahan, para bang may humaharang sa pintuan, parang may init na sumasagasa sa dibdib niya. At si Kaloy, napapansin na ang pagbabago sa kaibigan. Pre, ang mga mata mo, parang hindi ikaw, sabi nito isang gabi habang sila'y nag-inom sa likod ng bahay. Lagi kang tulala. Minsan ang lamig mo, minsan parang galit ka pero tahimik. Hindi sumagot si Ruben. Pero sa ilalim ng mesa, hawak-hawak niya ang mutya. Tuwing gabi, tila may liwanag na lumalabas dito kapag nagsisimula na siyang managinip ng dugo ang ilog, ng babaeng may pulang mata, ng batang umiiyak sa gitna ng apoy. Isang gabi, habang natutulog siya, nanaginip si Ruben. Sa panaginip niya, nasa isang kuweba siya, malalim, basa, at mabaho. May babaeng nakatali sa isang bato, bata pa, mga 16 anyos. Umiiyak ito. Tulungan mo ako, Kuya Ruben, anito. Ako ang tunay na Lira. Ginamit lang nila ang katawan ko. Pagdilat niya, pawis na pawis siya. At sa dingding ng kanyang bahay, may nakasulat sa dugo, maghanda ka. Dadalawin ka na namin. Kinabukasan, bumalik si Ruben kay Aling Doray. Turuan mo ako. Kahit konti lang. Kahit paano ko man lang pigilan ang kung ano mang darating. Dinala siya nito sa isang lumang kuweba sa paanan ng bundok. Doon, pinakilala siya sa isang nilalang na may balat ng ahas, pero mukhang tao, si Aban, isang dating syokoy na pinatawad ng diwata at mayo'y tagapagturo ng mga nakalimutang panalangin. Ang kalaban mo ay hindi lang mga halimaw, Ruben. Kalaban mo rin ang sarili mong takot. Diyan ka muna matatalo. Tinuruan siyang gamitin ang mutya, kung paano ito sisindihan gamit ang dasal,
kung paano ito inilalagay sa dibdib para itaboy ang kasamaan. Pero habang natututo siya, lalo rin niyang nararamdaman ang hapdi ng marka sa leg niya, tila gumagapang, palalim ng palalim sa balat. At isang gabi, habang nagsasanay siya sa likod ng kuweba, narinig niya ang isang tili. Hindi tili ng babae, kundi tili ng isang nawawala, isang kaluluwa. Paglingon niya, may nakita siyang anino sa malayo payat, may mahabang buhok, at sa kamay nito, isang palamuting sinlaki ng mutya, pero itim na itim. Ang boses nito'y humaplos sa hangin, huli na ang lahat, Ruben. Nasa iyo na ang lahi naming hinihintay. At sa gabing iyon, sa pagitan ng liwanag ng mutya at dilim ng marka, alam na ni Ruben, hindi lang siya pinili para labanan ang dilim kundi para tanungin kung kanino ba talaga ang puso niyang pagod sa paghihintay. Hindi madaling kalabanin ang dilim, lalo na kung ang dilim ay galing din sa loob mo. Simula nang simulang sanay ni Aling Doray at Aban si Ruben, bawat araw ay tila isang laban sa sarili. May mga panahong gusto na lang niyang tumakas, hindi sa mga halimaw, kundi sa alaala ng pagkabata niya. Sa mga gabi ng gutom, sa mga umagang umaasang babalik ang nanay niya, sa mga taon ng katahimikan sa ilalim ng bubong ng isang bahay na walang halakhak, walang yakap, walang totoong tahanan. Hindi ako bayani, mahina niyang sambit habang pinapahid ang pawis sa noo matapos mag-ensayo gamit ang mutya. Wala nga akong kayang protektahan. Kahit sarili ko. Napatigil si Aban, nakatingin sa kanya. Kaya mo. Pero kailangan mong tanggapin kung sino ka, kahit masakit. Hindi sumagot si Ruben. Hindi niya masabi, pero may galit siyang itinatago. Galit sa nanay niyang iniwan siya. Galit sa Diyos na tila nakalimot. Galit sa sariling katawan na ngayon ay unti-unting nagbabago. Minsan paggising niya, umiinit ang palad niya kahit hindi siya nainitan. Minsan, bigla siyang nakakakita ng aninong hindi naman niya dapat makita, parang may pangatlong matang bumukas sa loob niya. Dumagdag pa ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Isang gabi, napabalita na nawawala ang isang batang babae sa kabilang sitio. Kinabukasan, nakita siyang nakaluhod sa ilalim ng puno, nanginginig at paulit-ulit na binubulong ang nakatingin siya sa loob ko, hindi rin nakaligtas ang pamilya ni Kaloy. Isang madaling araw, ginising siya ng iyak ng anak niya. Nang silipin nila, may malaking galos ang bata sa braso, parang kinayod ng matulis na kuko. Wala kaming narinig, Ruben, sabi ni Kaloy, puno ng takot ang mga mata. Pero amoy na amoy ko ang dugo. Sariwa. Parang may hayop sa loob ng bahay namin. Napakuyom ng kamao si Ruben. Nandito na sila. Hindi pa man siya handa, nagsisimula ng gumalaw ang mga nilalang ng kadiliman. Ayon kay Aling Doray, once na mahalikan na ng isa sa mga sugo ng itim na diwata ang isang tagapamagitan, unti-unti nang bumubukas ang daan papunta sa mundo ng tao. Si Ruben ang daan. At ngayon, ginagamit siya bilang tulay. Isang gabi habang naglalakad siya pauwi, naramdaman niya ang bigat ng hangin. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Nang humakbang siya sa tapat ng palayan, bigla siyang nakarinig ng sutsot, mahaba, malamig, tila hinahaplos ang tainga niya. Ruben, napalingon siya. Wala. Pero pagharap niya ulit, nasa harap na niya si Lira. Basang-basa ang buhok nito, ang mga mata'y mapupula, pero may ngiting mapanukso. Hindi mo na ako na-miss, bulong nito. Lumakas ang tibok ng puso ni Ruben. Hindi sa takot kundi sa sakit. Sa gitna ng lahat,
parte pa rin ng puso niya ang nanghihinayang. "Bakit mo to ginagawa sakin?" tanong niya halos pabulong. "Anong gusto mo?" "Hindi ako ang may gusto. Pinili ka na ng lahi namin. At Ruben, isang halik pa lang ang nakuha mo. Baka gusto mo pa." Lumapit si Lyra dahan-dahan. Sa bawat hakbang niya, nagiging malamlam ang liwanag ng buwan. Sa bawat titig, parang hinihila si Ruben sa bangin ng sarili niyang pagnanasa at pangungulila. Ngunit bago siya tuluyang makalapit, kumislap ang mutya sa bulsa ni Ruben. Isang liwanag ang biglang bumalot sa paligid. Napaatras si Lyra na pangiwi. "Hindi pa huli ang lahat, Ruben," sigaw niya habang naglalaho sa hangin. "Pero oras mo'y nauubos na." Pagbalik niya kina Aling Doray, nangangatog ang tuhod niya. "Hindi ko kayang tapusin to," sabi niya halos humahagulgol. "Bakit ako pa? Bakit hindi si Kaloy? O kahit sino mang mas matatag? Dahil ikaw ang nilikha mula sa parehong liwanag at dilim," sagot ni Aban. "Ang puso mong sugatan, yan ang dahilan kung bakit ikaw ang pwedeng pumili. Ang iba, buo na ang landas nila. Pero ikaw, Ruben, ikaw ang tanging may kakayahang lumaban o sumuko." Tumahimik si Ruben. Doon niya lang na-realize, kahit kailan, hindi siya pinilit. Siya mismo ang bumuka sa halik. Siya mismo ang lumapit sa panganib. Dahil gusto niyang maramdaman na totoo siya. Na may halaga siya. At ngayon, kailangan niyang pumili. Sa mga sumunod na araw, mas lumalim ang pagsasanay niya. Tinuturuan siyang gumamit ng mga dasal na hinahabi hindi lang sa salita, kundi sa damdamin. Sa gabi, kailangan niyang harapin ang mga aninong sumusubok pumasok sa isip niya, mga mukha ng kanyang nakaraan, ang batang Ruben na umiiyak sa ilalim ng mesa, ang ina niyang palayo ng palayo, at ang sarili niyang refleksyon na unti-unting nagiging hindi na siya. Minsan, sa sobrang bigat, naiisip niyang tapusin na lang lahat. Ibigay ang sarili sa kadiliman. Pumayag. Tumigil. Pero bawat beses, naalala niya si Kaloy. Ang anak nito. Ang batang babae sa panaginip niya na nakatali sa bato. At ang tinig ng matanda, kapag hindi mo pinili ang liwanag, may ibang pipilit sa iyong maging ilaw ng kadiliman. Isang hating gabi, habang nagbabantay siya sa tabi ng punso sa paanan ng bundok, naramdaman niya ulit ang kilabot. Pero hindi ito tulad ng dati, mas mabigat, mas masakit. At nang lingunin niya ang gubat, may lumilitaw na mga pulang mata. Isa-isa, nagsisilabas ang mga nilalang ng dilim. Ang digmaan ay hindi na darating. Nagsisimula na ito. At sa gitna ng lahat ng iyon, pabulong niyang sinabi sa sarili, habang hawak-hawak ang mutya sa dibdib, "Kung mamamatay man ako, mamamatay akong nilabanan ang takot na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ako halimaw. At hindi ako takot sa halik ng dilim." Chat said, simula nang muling magpakita si Lyra, nag-iba na ang simoy ng hangin sa buong baryo. Hindi lang si Ruben ang nakakaramdam. Pati ang mga hayop sa palayan, mga manok, kalabaw, at aso, ay bigla na lang nagiging balisa, umiiyak sa gabi, o kaya'y nawawala kinabukasan. Ang mga bata, nagsimulang magpanaginip ng parehong babae, basang buhok, pula ang mata, may ngiting parang kayang gutayin ang kaluluwa mo. At si Ruben, kahit na araw-araw siyang nagsasanay kay Aban at Aling Doray, alam niyang hindi pa rin siya handa. Hindi dahil kulang siya sa lakas, kundi dahil may takot pa rin sa puso niya na hindi niya maalis. "Hindi mo kailangang patayin ang takot, Ruben," sabi ni Aban minsan,
habang tinuturuan siyang ipunin ang enerhiya ng mutya. Pero kailangan mong harapin ito. Dahil kung hindi, uunahan ka ng dilim. Madalas pa rin siyang mapanaginipan ni Lyra. Pero nitong mga huling gabi may nagbago. Hindi na ito si Lyra lang. May iba ng presensya sa panaginip, mas malaki, mas malalim. Isang anino na walang mukha, puro anino lang, pero damang-dama ang lamig sa paligid kapag naroon ito. Hindi ito basta nilalang, isa itong puwersa. Sa isang panaginip, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa gitna ng baryo. Sunog ang mga bahay, umiiyak ang mga tao, at si Kaloy, nakadapa sa lupa, duguan, hawak ang anak niyang hindi na gumagalaw. Pagbangon niya, basang-basa ang kanyang likod sa pawis. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang mutya. Hindi na ito kumikislap tulad ng dati. Parang natatakot din ito. Kaloy, bulong ni Ruben kinabukasan, habang nag-aayos sila ng lambat sa ilog. Pag may nangyaring masama, kung hindi ko kayang pigilan ang lahat, patawarin mo ako. Napatingin si Kaloy sa kanya. Walang ibang kailangang humingi ng tawad, Ruben. Tayong dalawa lang ang natitirang lumalaban. Kaya kung babagsak ka, sabay tayong babagsak. Tila may bigat ang bawat salitang iyon. Parang panata. Pero sabay din itong pinapaalala kung gaano karupok ang lahat ng meron sila. Kahit ang pagkakaibigan nila, kahit ang katahimikan ng baryo, kahit ang buhay nila, lahat ay pwedeng mawala sa isang iglap. Kinahapunan, habang binabantayan ni Ruben ang punso kung saan laging nagpapakita ang mga anino, may narinig siyang iyak ng bata. Mababa, mahina, tila malayo. Napatingin siya sa paligid, walang tao. Pero mas lumalakas ang iyak. Ruben, tumigil siya. Hindi na ito iyak. Tinig na. Ruben, tulungan mo kami. Lumakad siya papasok sa kakahuyan. Habang papalalim siya, ramdam niyang bumababa ang temperatura. Umuusok ang hininga niya kahit hindi naman taglamig. Sa isang bahagi ng gubat, may nakita siyang mga bangkay ng ibon, puro itim, nakakalat sa lupa. At sa gitna ng mga ito, may isang laruang manika. Basang-basa, may dugong tumutulo mula sa bibig. Agad siyang umatras. Hinawakan ang mutya sa dibdib at pumikit. Gabayan niyo ako kahit ngayon lang. At sa mismong sandaling iyon, may liwanag na biglang pumutok mula sa mutya, isang malakas na pagsabog ng enerhiya na nagpayanig sa paligid. Ngunit kasunod nito, may malakas na alingawngaw na parang halakhak. Hindi halakhak ng tao, kundi halakhak ng isang bagay na matagal nang nagmamasid. Hindi mo kami kayang itaboy, Ruben, boses iyon ng babae, pero may halong tinig ng libo-libong iba pa. Pinagbuksan mo na kami noon. Ngayon, kami naman ang papasok. Muling nagpakita si Lyra kinagabihan, pero hindi na siya katulad ng dati. Mas maputla, mas matangkad, at ang mga mata niya'y itim na. Nasa gilid siya ng ilog, nakaangat ang mga paa sa lupa. Nakatitig lang kay Ruben, habang ang tubig ay unti-unting nagiging pula sa paligid niya. Sa kabila ng takot, lumapit si Ruben. Anong gusto mo sakin? Ayokong patayin ka, Ruben, sagot ni Lyra. Gusto kitang makasama. Sa kabilang panig. Kung sasama ka sa amin, hindi mo na mararamdaman ang sakit, ang lungkot, ang takot. Kalimutan mo na lahat. Napatingin si Ruben sa tubig. Doon, nakita niya ang sarili niya, ngunit hindi siya. Mas maputla, mas malalim ang mata, at may ngiti na hindi sa kanya. Para siyang ginuguhit ng kadiliman. Hindi siya sumagot.
Sa halip, umatras siya, mabilis na umalis at nagtungo kina Aban. Hawak na nila ang baryo, sabi niya. Hindi na ito panaginip lang. Nakikita na sila ng iba. At ako parang nadudurog na ako sa pagitan ng dalawang mundo. Tahimik lang si Aban. Pinikit nito ang mata at inilabas ang isang lumang kahon. Doon, may laman na itim na bato, maliit, bilog, at may hiwang parang mata sa gitna. Ito ang bato ng diwa, paliwanag ni Aban. Hindi ito basta proteksyon. Isa itong salamin ng kaluluwa. Kung papayag kang gamitin ito, makikita mo kung sino ka talaga at kung anong laman ng puso mo. Napahigpit ang hawak ni Ruben sa bato. Sa loob-loob niya, takot siyang makita ang totoo, na baka may parte na sa kanya na gustong sumuko. Gustong umanib sa dilim. Pero wala na siyang oras para magpigil. Kinabukasan, si Kaloy naman ang nagsabi, may dumaan sa likod ng bahay namin kagabi. Akala ko aso. Pero nang tignan ko, may mata ito sa noo. At may marka sa lupa hugis bibig. Pareho silang natahimik. Malapit na. Alam nilang dumarating na ang sandali. Pero sa ngayon, ang gabi masyado pang tahimik. Ang hangin parang humihinto. Ang mga bituin parang takot magliwanag. At sa dilim, may nagmamasid, humihinga, naghihintay, at alam kung saan mahina ang puso ng bawat tao sa baryo. Hindi pa ito ang wakas. Pero nararamdaman na ng lahat. Malapit na ang unang pagkawasak. Hindi lahat ng kinikilala mong kakampi ay kakampi nga talaga. At hindi lahat ng inaakala mong kalaban ay talagang gusto kang saktan. Nagsimula ang hinala ni Ruben isang gabi habang nagbabantay siya sa punso kasama si Kaloy. Tahimik silang dalawa. Ang buwan, kalahating bilog. Ang paligid, tila pinipigilan ang hininga. Parang hindi na normal ang mga gabi, bulong ni Kaloy, habang hawak ang bulok na luma na't may bitak sa dulo. Sagot ni Ruben. Pero ang mas hindi ko maintindihan, bakit parang ako lang ang hinahabol nila? Bakit parang ako lang ang kailangan nila? Hindi sumagot si Kaloy agad. Parang nagdalawang isip. May sasabihin sana ako, anya, nanginginig ang tinig. Pero baka magalit ka. Napatingin si Ruben sa kanya. Ano? Yung ina mo, panimula ni Kaloy, bago siya umalis noon hindi lang basta tumakas papuntang Maynila. Napakuyom ang kamao ni Ruben. Ano nang ibig mong sabihin? Ilang linggo bago siya nawala, nakita siya ni Itay na may kausap sa may gubat. Babaeng puti ang damit, may pakpak hindi tao. Diwata, sabi ng Itay. At mula noon, parang nag-iba na ang kilos ng nanay mo. Lagi siyang tulala, madalas umiiyak. At minsang nagkaalitan sila ni Lola, narinig daw ng mga kapitbahay sumigaw siya ng, hindi mo kayang pigilan ang kapalaran ko. Tila nabini si Ruben. Sa dami ng tanong, hindi niya alam kung alin ang unahin. Bakit ngayon lang sinasabi ni Kaloy? Bakit sa dinami-dami ng tao, pati ina niya pala may kinalaman na sa mga nilalang? Bakit hindi mo sinabi noon? Tanong niya, garalgal ang boses. Dahil hindi ko alam kung totoo, sagot ni Kaloy. At, Ruben, may isa pa akong hindi sinabi. Napatingin si Ruben sa kaibigan. At sa mga mata nito, sa lalim, sa bigat ng titig, may kaba siyang naramdaman. Noong bata pa tayo, sabi ni Kaloy, may gabi na hindi ko makalimutan. Wala ka noon, pero nakita kita. Ano? Sa may ilog. Nakatayo ka sa gitna ng tubig,
pero hindi ka nababasa. Ang mga mata mo puti. At may nilalapit sa iyong babae, hawak ka niya sa kamay, pero hindi ka tumatanggi. Nanginginig na ang katawan ni Ruben. Hindi ko yon maalala. Alam ko. At sa totoo lang sinubukan kong kalimutan. Pero ngayong nangyayari na to, napagtanto kong baka matagal ka ng minamanmanan. Baka matagal ka ng pinaghahandaan. Walang salitang makabibigkas si Ruben. Pinili na lang niyang tumayo at lumakad palayo, hawak-hawak ang mutya sa dibdib, habang nararamdaman niyang muli na namang gumagapang ang lamig sa paligid. Sa pag-uwi niya, nadatnan niya si Aling Doray sa harap ng bahay niya, may daladalang lumang aklat na yari sa balat ng kambing. Ito ang talaan ng ugnay, anya. Isinulat ng mga albularyong nakakita ng kasaysayan ng dugo't sumpa. Binuksan ni Ruben ang aklat, at sa ikatlong pahina pa lang, nanlamig ang batok niya. Naroon ang pangalan ng ina niya, Marilo de la Peña, at sa tapat nito, isang simbolo, 2 buwan na magkaharap, may bilog sa gitna. Iyan ang tanda ng tagapagsilang ng ugnay, paliwanag ni Aling Doray. Mga babaeng dinadaluyan ng lahing diwata at tao. At ang mga anak nila sila ang daanan. Daanan, ulit ni Ruben. Hindi ka lang basta tagapamagitan. Isa kang tagapagdala. Sa katawan mo maaaring dumaan ang kapangyarihang kayang buksan o isara ang pagitan ng dalawang mundo. Nabigla si Ruben. Hindi lang pala siya minarkahan, isinilang siyang may dala. Bakit hindi ko ito alam? Dahil pinilit itago ng ina mo. Umalis siya hindi para iwan ka, kundi para itakas ka. Pero huli na. Nakita ka pa rin nila. Bumagsak si Ruben sa lupa. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit ba? Lungkot? Pagtanggap? Sa labas, biglang may kumalabog. Napalingon sila. Isang lalaki, duguan, gumapang papasok ng bakuran. Si Mang Eli, ang tanod sa baryo. Sinugod nila ang kapilya, anito bago nawalan ng malay. Agad dinala ni Ruben si Mang Eli sa loob. Ngunit bago tuluyang mawalan ng malay, may sinabi pa ito. May isa sa atin na hindi tao, lalong lumalim ang gabi. Sa labas, tila may mga aninong nagsisilip sa gilid ng puno. Ang mga aso, hindi tumatahol, parang takot. At sa himpapawid, may tila aninong dumaan. Mabilis. Parang apoy na may pakpak. Kinabukasan, nilibot ni na Ruben, Kaloy at Aban ang kapilya. Wasak ang loob, ang krus baliktad, at sa sahig, may mga simbolong sinulat sa dugo. Pero sa may gilid, may iniwang sulat. Isang papel na tila niluma ng panahon. Nakasulat sa pulang tinta, huwag kang magkamali ng pagkakatiwalaan. Hindi lahat ng mukhang tao ay hindi namin. At doon, unti-unting pumasok sa isip ni Ruben ang isang posibilidad. Paano kung may isa sa kanila, isa sa mga pinagkakatiwalaan niya, ang hindi niya dapat pinagkakatiwalaan? At paano kung hindi lang siya ang dinadala ng mutya? Paano kung ang mutya mismo ay may gustong pagdaanan? Habang palapit ang gabi at muling namumutla ang langit, alam na ni Ruben. Hindi lang laban ito ng liwanag at dilim. Ito'y laban sa loob ng puso. At sa digmaang ito, baka hindi espada ang papatay sa kanya, kundi pagkakanulo. Tahimik ang gabi. Masyadong tahimik. Walang hangin. Walang kuliglig. Pati ang mga dahon tila natakot kumilos.
Nasa gitna si Ruben ng dating palayan, ngayon ay tuyot na at itim ang lupa, parang nilamon ng apoy o sinumpa ng langit. Sa likuran niya sina Kaloy, Aban at Aling Doray. Bitbit ni Ruben ang mutya, kumikislap ng malamlam na asul, pero parang napipilitan na lang itong lumiwanag. Para bang kahit ito'y natatakot sa mangyayari. Hindi pa huli, sabi ni Kaloy, nanginginig ang tinig pero matatag ang paninindigan. Pwede pa tayong umatras. Hanapin ang ibang paraan. Yumiling si Ruben. Kung lalaban pa tayo ng bukas, kailangang tapusin na natin ngayon. Isang alinggaw ng halakhak ang gumapang sa paligid. Hindi tunog ng saya, tunog ng paghihintay. Pagdiriwang. Tunog ng halimaw na matagal ng gutom. Mula sa gilid ng mga aninong nagsasayaw sa dilim, lumitaw si Lira. Hindi na siya ang babaeng unang nakita ni Ruben sa kalsada. Hindi na siya morenang maganda at misteryosa. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang nilalang na hindi kayang tawaging tao. Mahaba ang buhok na tila usok. Ang balat niya ay parang galing sa ilalim ng lupa, maputi pero may itim-itim na guhit na umaalon sa katawan. At sa gitna ng noo niya, isang pulang mata. Lumapit ka, Ruben, malambing pa rin ang tinig. Huwag mong sayangin ang pinagsamahan natin. Nakapako lang si Ruben sa kinatatayuan niya. Nanginginig ang kamay pero matatag ang paningin. Pinaglaruan mo ako. Pinakita ko lang ang totoo mong sarili, sagot ni Lira. Ang pangungulila mo, ang galit mo, ang takot mong hindi ka mahalin. Ako lang ang umintindi sa'yo. Ako lang ang tumanggap sa'yo. Para gawing daan ng dilim, bulyaw ni Ruben. Hindi ako lalaban para makalimot. Lalaban ako para maalala ng mga taong tulad ko na pwede tayong pumili. Kahit may sugat. Kahit iniwan. Kahit hindi perpekto. Lumakas ang hangin. Umikot ito sa kanila na tila isang bagyong pinipigilang bumuga ng buo. Mula sa lupa, isa-isang sumulpot ang mga nilalang ng gabi, aswang na may pakpak, mga mukhang tao pero kulubot, at mga mata nilang pulat walang itim. Si Kaloy agad humawak ng bulok, si Aban ay binigkas ang unang dasal, habang si Aling Doray ay bumigkas ng lumang panalangin na tila kumakaluskos sa hangin. Ngunit kay Ruben nakatutok si Lira. Huli na ang lahat. Wala kang kakampi sa loob mo. Alam mo kung anong laman ng puso mo, Ruben, alam mo kung ano ka talaga. Muli niyang hinawakan ang mutya. Mainit. Hindi liwanag. Apoy. Pero sa apoy na yon, nakita niya ang mukha ng kanyang ina, nakangiti, umiiyak. At sa likod niya, ang batang Ruben, natatakot, pero naglalakad pa rin. Hindi palayo kundi papalapit. Bigla, umilaw ang mutya. Isang matinding liwanag ang lumabas at pumaligid sa katawan ni Ruben. Ang mga aswang na nasa paligid ay napaatras, nagsisigaw, nagsitakip ng mukha. Sumigaw si Lira. Itigil mo yan. Hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Alam ko, sagot ni Ruben. Pinipili ko ang maging tao, kahit mahirap. Kahit masakit. Tumalon si Lira, mabilis, parang hangin. Tumama siya kay Ruben, at sa pagkakahawak nila sa isa't isa, nagsimulang manginig ang lupa. Parang may dalawang puwersang nagtutulakan sa pagitan nila. Nakita ni Kaloy ang nangyayari. Ruben! Pero hindi na siya makalapit. Isang bilog ng liwanag at anino ang bumalot sa kanilang dalawa. Sa loob ng liwanag, si Ruben at si Lira ay magkatitig. Bakit mo pa rin ako tinitingnan ng ganito? Tanong ni Lira.
Hindi mo ba ako kinamumuhian? Minahal kita, sagot ni Ruben, mahina pero totoo. Kaya masakit. Pwede ka pa naming tanggapin, Ruben, bulong ni Lyra. Hindi mo kailangang magdusa. Hindi ako natatakot sa sakit, sagot niya. Pero natatakot akong mawala ng sarili. At sa sandaling iyon, binitawan ni Ruben ang mutya, hinayaan itong mahulog sa lupa. Pagbagsak nito, sumabog ang liwanag na parang umabot sa langit. Isang malakas na sigaw mula kay Lyra, kasabay ng pagliyab ng katawan niya. Puti ang apoy, hindi mainit, kundi parang bumubura sa anino. Ruben, huling sigaw niya, at tuluyang naglaho sa hangin. Nag-iba ang lahat. Tumigil ang hangin. Ang mga aswang, isa-isang bumagsak sa lupa, at sa ilang segundo, naglaho na parang alikabok. Tahimik. Bumagsak si Ruben sa lupa. Humihinga pa, pero nanghihina. Lumapit si Kaloy, niyakap siya. Tapos na, pre. Tapos na. Ngunit sa loob ng katawan ni Ruben, may bahid ng itim na unti-unting gumapang sa ugat sa lid niya. Hindi pa niya alam, pero sa pagsalo niya ng kapangyarihan ng mutya, may parte ng dilim na dumikit sa kanya. Hindi sapat para sirain siya, pero sapat para subukan siya. Habang nakahiga sa lupa, napatingin siya sa langit. Maliwanag na ang buwan. Hindi pa to ang huli, bulong niya. Kahit walang halimaw na sa paligid, alam niyang may natitira pa. At sa puso niya, ang tanong na hindi pa rin niya masagot, kapag ang dilim ay naging bahagi na ng sarili mo, kaya mo pa bang piliin ang liwanag? Ilang araw na ang lumipas mula sa gabing iyon sa palayan, ang gabing pinili ni Ruben ang liwanag, kahit kapalit nito ang bahagi ng sarili niyang kaluluwa. Tahimik na muling bumalik ang liwanag sa baryo. Wala nang aswang na gumagala sa gabi. Ang simbahan ay muling inayos, ang mga puno ay unti-unting nanumbalik ang sigla. Pero sa bawat sulok ng lugar na yon, may bakas pa rin ng takot at alaala, parang amoy ng sunog na kahit anong linis ay nananatili sa hangin. Si Kaloy, kahit may ngiti na sa labi, ay tila mas madalas ng tahimik. Madalas niyang ayong tingnan ang langit tuwing gabi, at sa tuwing tinatanong siya ni Ruben kung ayos lang siya, ang sagot niya lang ay, ayos lang basta nandito pa tayo. Walang ibang nasaktan sa laban, pero may hindi maipaliwanag na lamat sa pagitan ng mga araw ngayon. Para bang kahit tapos na ang giyera, may natirang guwang sa gitna ng katahimikan. Si Aling Doray ay umalis na muli patungo sa bundok, dala ang mga lumang aklat at dasal. Bago siya lumisan, iniabot niya kay Ruben ang isang supot na yantok, nandoon ang mutya, muling nagniningning pero mas mapayapa ang sinad. Hindi mo na ito kailangang gamitin, ani Aling Doray. Pero kung sakaling dumilim ulit ang paligid mo, hawakan mo ito para maalala mong kaya mong piliin ang liwanag. Tahimik lang si Ruben habang hawak-hawak ang supot. Hindi na siya nagsalita. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil sa dami ng nararamdaman, hindi sapat ang kahit anong salita. Sa mga panaginip niya, si Lyra ay minsan lumilitaw pa rin. Pero hindi na bilang halimaw, kundi bilang dalagang nakaupo sa ilalim ng puno, nakatingin lang sa malayo, habang hinihipan ng hangin ang buhok niya. Minsan, lumilingon ito at mumingiti. Walang banta, walang galit. Parang paalala lang ng isang bahagi ng kanyang buhay na kailanman ay hindi mabubura. Hindi ko alam kung mahal pa kita, bulong ni Ruben minsan habang mag-isa sa ilog. Pero salamat. Dahil sa'yo, natuto akong pumili. Sa isang gabi, habang nagkukumpuni si Ruben ng bubong ng kanyang kubo, dumating si Kaloy, dala ang anak nito.
Pero sabi niya, gusto lang kitang tanungin. Ngayon na tapos na lahat, anong balak mo? Matagal bago nakasagot si Ruben. Tumingala muna siya sa langit, pinagmamasdan ang buwan na ngayon ay buo na at maliwanag. Hindi ko alam, sagot niya. Pero alam ko na hindi ko na kailangang magtago. Hindi ko na kailangang takbuhan ang anino ko. Tumango si Kaloy. Yun lang naman ang mahalaga. Pagkatapos ng lahat, hindi bumalik sa normal ang buhay ni Ruben. Hindi niya rin ginustong bumalik. Hindi siya bumalik sa dati, dahil ang dati ay isang lalaking takot sa mundo, takot sa sarili, at takot sa pagmamahal. Ngayon, kahit may bahagi pa rin sa kanya ang dilim, kahit may mga araw pa rin na nakakaramdam siya ng malamig na haplos sa likod ng liig, o mga gabing nararamdaman niyang may nakamasid sa kanya, alam na niya kung sino siya. Alam na niya kung paano magtaya, paano magmahal, paano lumaban. At minsan, sa mga simpleng araw, nakikita na lang siya ng mga bata sa baryo, nakaupo sa ilalim ng puno, nagtatahi ng lambat, o nakangiti habang nakatanaw sa malayo. Hindi na siya yung Ruben na madalas mapag-isa, hindi na siya yung batang inabandona. Siya na ang Ruben na nakita ang dilim at hindi nagpaiwan doon. Isang hapon, habang naglalakad siya sa gilid ng bukid, may batang babae na tumakbo papunta sa kanya. Anak ni Kaloy. Tito Ruben, sigaw nito. May nakita po akong alitaptap. Ngumiti siya, lumuhod at tinapik ang balikat ng bata. Alitaptap. Aba, baka ginagabayan ka nila. Huwag kang matakot sa dilim, ha? Hindi po ako natatakot, sagot ng bata, sabay turo sa langit. Kasi may mga liwanag naman na hindi agad nawawala. Napangiti si Ruben. Tumayo siya at tumingin din sa langit. Tama ang bata. May mga liwanag na hindi nakikita ng mata. Mga liwanag na dumarating sa anyo ng kaibigan, ng pagsubok, ng pagkatalo, ng pagpili, at ng pagtanggap. At minsan, ang pinakamalinaw na liwanag ay yung galing sa pinakamasakit na bahagi ng sarili mo. Sapat na yon para patuloy siyang maglakad, kahit hindi niya alam kung anong naghihintay sa dulo. Sapat na yon para mabuhay. At sa huling pagkakataon, bago lumubog ang araw, narinig niyang muling bumigkas ang tinig ng nanay niya sa alaala. Anak, kung mawalan ka man ng liwanag sa paligid mo, hanapin mo yung nasa loob mo. Dahil minsan, ang tunay na liwanag ay yung pinili mong sindihan, kahit wala nang natirang apoy.